Hello atong tubagon na siya pangutana. Hi sir, nursing student here. Pwede explain niyo po yung fetal distress in simple way po. Okay, in simple way. Okay. When we say fetal distress, pagpatawag po na siya o non-reassuring fetal status. When we say fetal distress, usa man ang fetal distress? Na-compromise or na-kompromiso ang oxygen sa bata during pregnancy or labor. Pasabot oxygen ang pagginhawa sa bata sa ilawom sa tiyan sa mother. Mao na ang fetal distress. Usa ang mga causes in simple way lang. Usa mga causes ana. For example, number 1 nga causes placental insufficiency. Okay? Causes placental insufficiency either kulang sa nutrients o na nagkaroon ng fetal distress, no? Kulang ang nutrients or oxygen nga nadawat sa bata, no? Because of the placental insufficiency. Kaduha, cord compress. Pasabot ang cord compress ang bata either ang iyang pusod nakahukot sa iyang liog. So possible ni nga na, no? Mao na nagka-fetal distress. Ikatulo, unsa pa, ang mother kulang og oxygen or maternal hypoxia. Ikaupat, prolonged labor. Unsa na itong pagkabalungan nagka-fetal distress na? Okay, what are the signs? Kini ang murag upat man na ka-signs na kasagaray na makuan, mahibawa na ito nagka-fetal distress. Number 1, abnormal fetal heart rate. When we say abnormal fetal heart rate, ang normal kasi na fetal heart rate sa baby, sa sulod sa tiyan, 120 beats per minute to 160. Mao na siya ang range nga matawag na to nga naa sa normal ang heartbeat sa bata. If mulabaw sa 160, for example, na 170, nag 180 kapin, lapuan pa, taas-taas pa, possible ang bata nag-tachycardia. If below naman 110, for example, nag 99, nag 88, bradycardia ang tawagan na. So, pag bradycardia, pasabot, hinay ang pagbeat sa hinay ang beating sa kasingasin sa bata. Katong tachycardia, paspas ra kaayo. Mao na siya ang number 1 nga sign nga nagka-fetal distress. Ikaduha, late and variable decelerations. When we say late and variable decelerations, lahi ang late decelerations, lahi po ng variable decelerations. Ang late decelerations, kasagaran, gradual. Kung i-monitor man na may monitoring ana nga matawag nga kini late decelerations kay ngano man within 30 second pag after contract no, may ubos ang heartbeat sa bata, no? Pag dili after contract, during contraction muubos ang heartbeat sa bata. After 30 seconds pag mawala ng contraction, mubalik ra pod ang into normal ang heartbeat sa bata. Mao na pagkatawag late decelerations. Pag ingon variable decelerations, abrupt, dili ra mag-abot og 30 seconds, no? Mukalit lang siya either pamukontract o mukontract, after contract dili anywhere siya pwede siya kuan muto nga. Ang late decelerations di ay kasagarang causes ana mga pre-eclamps, no? Mga pre-eclamps na mga mother or ang uban pa na mga causes. Kining variable decelerations kasagaran ang kuan ana ang cord niya na compress, either na nakuan mo na nagkahinay ang blood flow sa padulong sa bata gikan sa placenta padulong sa bata moagi sa iyang pusod, moagi dito nahinay ka ngano man either na napilo or nahukot ang iyang cord. Mao na kasagarang causes ngano nagka-variable decelerations. Ang ikaupat mao to ikaduha, ikatulo di ay. Ang ikatulo mao to ang pagkatawag na meconium stained amniotic fluid. Pag sinabing meconium stained amniotic fluid, mao na ang nakalibang na ang bata sa sulod sa ilawom sa tiyan. Ang ikaupat, redos or pagkatawag nga dili kaayo mag-move na ang bata. So pagkatawag nga dili, lagi ikaupat, di kayo naga-move ang bata. Kaya usually naga-move ang bata na siya movement or fetal movement at least 10 movements within 2 hours, no? Kung less ana, sumunod na sa doktor. O say atong immediate nga management kung naa ka sa hospital or ka naa sa birthing clinic. Number 1 nga ato nga immediate management gyud ana ato siyang
pahigdaon, left lateral position o pagkatawag higda sa wala. Ikaduha, i-stop na itong oxytocin. Kung naipagabutang nga oxytocin nila sa iyang kuan, IV, pagkasabi, i-stop na siya, no? I-stop. Pulihan na siya, walay sulod, no? Complain lang. Nga depende sa fluid nga i-order. Ikatulo, kung mo-order ang doktor nga, i-fast drip, 200 to 300 nga na. So, mag-fast drip siya. Ang ikaapat, isa pa, mag-expedite na delivery. Pasabot expedite delivery, pag makita na sa doktor na nga na nagyud ang kuan assessment, di na gyud pwede nga langan-langanon, so mag-expedite na, either C-section. Kung dili kasi apason, if untreated, may tabuan na, magkaroon ng bata ng unsa, fetal hypoxia and acidosis. Pag sinabing fetal hypoxia, of course, mag-low oxygen ang bata, magdelikado. Mag-low usab siya o Apgar score. Kung sakali mapugos pagawas, no? Mapugos pagawas, mag-low Apgar score. Pasabot low Apgar score, wala siya kapasar either pag-awas sa bata, gi-resuscitate, gitabang. Kaya wala mo cry, wala movement. So, nag-low Apgar score. Ma-admit ang bata. Ang ikaapat, magka-neurological injury. Pasabot, kung kulang og oxygen, ang number one kay maapekturan dahil na ang utok, no? Ang pinaka-worst mo to, ma-standard. Hoping na-explain ako sa gamay kadali, taas man kasi ini na explain na, pero kung naanak ka sa actual, makita ni mo ang tanan ng mga signs, automatic maka-decide ka. Kung ikaw ra ang naadiha, maka-decide ka, makaingon ka nga, ups, nagka-fetal distress na. Maura to, hoping nga nakatubag ko or nakatabang ko ani. Thank you.